Ka-Express, hindi araw-araw may balitang parehong nakakagulat at nakakabahala. Isang player ang muling lumipad pabalik sa Gilas lineup. Away. Abando throws it down. Habang ang Gilas head coach mismo na si Coach Tim Cone, biglang hindi tinapos ang ensayo. Oo, tama ang narinig mo. Sa unang official na practice ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025, dalawang matitinding balita ang sabay na umaalingaw-ngaw. Una, ang pagbabalik ni Renz Abando sa ating national team pool. At pangalawa, ang maagang pag-alis ni Coach Tim Cone sa ensayo dahil he's not feeling well. Sa isang Gilas program na puspusang nagre-rebuild para sa isang major continental tournament, napakahalaga ang bawat araw ng ensayo. Kaya nang lumabas ang impormasyon na hindi natapos ni Coach Tim ang practice at iniwan muna ang court, agad itong naging usap-usapan. Sa video na lumabas online, makikitang biglang nagbago ang energy sa court. Tila nagulat ang mga players, assistant coaches step up at nagpatuloy pa rin ang ensayo kahit wala ang legendary coach. Pero habang may kaba at pag-alala sa kalagayan ni Coach Tim Cone, isang energy ang muling pumasok sa court, Renz Abando. Isang pangalan na halos 2 taon nang hinihintay ng Gilas fans na muling sumalang. At ayon sa report mula sa Spin.ph, kasama na siya ngayon sa long list ng Gilas pool kasama ni na RJ Abarrientos, Xavier Lucero at Troy Rosario. At hindi lang ito ceremonial, under consideration sila para sa Final 12, ayon mismo ni Coach Tim. Ang timing ng pagbabalik ni Renz ay hindi basta random. Habang ang ilan ay nagpapahinga, siya ay pupunta ng Taiwan para sa strong group sa Jones Cup, isang clear sign na handa na siyang patunayan muli ang kanyang sarili. Sa kabila ng mga injuries at pagkawala sa limelight, eto na siya ngayon, lumilipad na muli. Literal at simboliko. Pero balik tayo kay Coach Tim, may ilang mga fans ang nag-aalala. Bakit biglang hindi natapos ang ensayo? Okay lang ba si Coach? May epekto ba ito sa preparation ng team? Ang tanong ngayon, kung may disruption sa leadership ngayong simula pa lang, kakayanin ba ng Gilas na bumuo ng solid chemistry bago ang Asia Cup? At paano makakatulong ang mga tulad ni Renz Abando sa explosiveness, grit at familiarity para ma-stabilize ang bagong rotation kahit hindi pa 100% ang buong coaching structure? Sisilipin natin ang analysis sa sistema ni Coach Tim. Bakit mahalaga ang ganitong klaseng wing player sa triangle-based approach? At bakit crucial ang energy ni Renz kung hindi buo ang coaching command? Ka-Express, kung may isang bagay na hindi pwedeng baliwalain sa Gilas program sa ilalim ni Coach Tim, eto ang sistema. Alam natin, mula pa sa kanyang dynasty sa PBA, na ang backbone ng kanyang success ay ang triangle offense, isang structured yet fluid system na nangangailangan ng disciplined execution, quick reads, at versatility sa wing positions. Kaya't ang biglaang pagbabalik ni Renz ay hindi lang kwento ng pagbabalik loob, ito ay tactical na galaw. Ang triangle system ni Coach Tim ay historically kilala sa pagkakaroon ng initiator at slasher roles sa wings. At kung iisipin mong mabuti, si Renz fits perfectly into the slasher-finisher hybrid role. At bakit? Dahil may cutting instinct siya, hindi kailangan ng bola para maging effective. May explosiveness off the weak side, kaya niyang sumalaksak o mag-convert mula sa broken plays. At higit sa lahat, may ability to create defensive havoc, isang bagay na kulang sa Gilas sa mga huling laban. So ibig sabihin, sa panahon na ang triangle offense ay kailangang paganahin with younger, faster, and more flexible players, si Renz Abando ang prototype. Hindi siya traditional scorer, pero may kakayahan siyang magsalba ng possessions at magbigay ng momentum shifting highlight. Isipin mo rin ang epekto kapag si Coach Tim ay hindi 100% physically present sa ilang practices ng Gilas dahil sa reported health concerns. Kung may players kang system dependent, maaring malito sila kapag kulang sa instructions o rotations. Pero si Renz, sanay sa chaos, sanay sa improvisation, galing Korea, nasabak na sa run and gun at structured Asian systems. Kaya kahit may konting gulo,
kayang dalhin ang sarili at ang teammates. At kung i-assist natin ang kasalukuyang rooster ng Gilas, maraming promising names, pero kulang pa rin sa defensive wing, who can guard 1 to 3 positions, high-flying finisher off the break, weak side cutter, who can trigger help defense collapses. Lahat ng ito, kayang ibigay ni Renz. Ngayon, add mo pa ang player na ito, hindi pa rin buo ang coaching staff rotation. May mga assistant coaches na stepping up habang si coach team ay hindi pa full-on active sa ilang araw ng camp. Kaya ang tanong ka-express, sapat ba ang skill set at experience ni Renz para ma-stabilize ang Gilas rotation, lalo kung hindi pa fully operational si coach team sa training phase? At kung ma-prove niya ito sa Jones Cup bago ang Final 12 selection, posible bang hindi lang siya makasama, kundi maging game changer mismo sa FIBA Asia Cup? Pag-usapan natin kung ano ang nakataya sa pagbabalik ni Renz at paano itong pwedeng makaapekto sa kanyang career trajectory mula Jones Cup hanggang Gilas hanggang posibilidad ng pagbalik sa International Pro Leagues. Ka-express sa isang national team na binubuo ng bagong henerasyon, mga foreign reinforcements at ilang veteranong bumabalik, ang pagbabalik ni Renz ay higit pa sa simpleng reinsertion sa lineup. Isa itong patunay na sa basketball, ang talento kapag pinagsama sa tiyaga ay laging nakakabalik. Pero ngayon, higit sa pagbabalik, may nakataya dahil kung magkamali ng rotation ang Gilas, tandaan natin ka-express, si Renz ay hindi lang isang highlight machine, isa siyang player na napaso na sa pressure, bumangon mula sa injury, at marunong maglaro sa sistemang mahigpit ang disiplina. Galing sa NCAA Letran, naging star ng KBL, ng World Cup, at ngayon nakipagsabayan sa pool para sa FIBA Asia Cup slot. Kung makapasok siya sa Final 12, hindi lang siya babalik sa radar ng mga international scouts, muli siyang magiging simbolo ng Gilas grit at Pinoy athleticism. Pero huwag nating kalimutan ang narrative sa kabilang banda. Ang kalagayan ni Coach Tim Cone, ang kanyang biglaang pag-alis sa ensayo, dala ng not feeling well, ay sinyalis na kahit ang coaching leadership ay hindi immune sa pressure ng long-term preparation. Sa panahon na kailangang buuin ang chemistry, ayusin ang triangle structure, at kilatisin ang bawat player para sa pinaka-importanting continental tournament ng taon, ang pagkakaroon ng mga reliable, experienced, at high IQ players tulad ni Renz ay critical. Kung mag-perform siya sa Jones Cup, lalo na kung may pakita niya na kaya niyang mag-lead sa opensa kahit off the ball, makadepensa siya sa import level wings, at higit sa lahat, makapag-adjust siya kahit under shifting coaching setups. Abaka Express, pwede siyang maging center ng Gilas system for the next 3 years. Hindi lang para sa Asia Cup, kundi para sa World Cup qualifiers, SEA Games, or even Olympic Asian pre-qualifiers kung sakali. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.